Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na iyong binigay sa amin upang magtipon-tipon po dito, upang bigyan ng papuri ang iyong pangalan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa lugar at sa oras na binigay ninyo na malaya naming nagagawa ito, na malaya kaming nilay-nilay ng inyong salita, malaya kaming makinig sa inyong magandang balita, at malaya rin kaming magpakita ng pagmamahal sa aming mga kapatiran. Lord, alam namin na maraming nangyayari sa mundo ngayon, maraming mga balitang umiiral at kumakalat na magkakaroon ng giyera o magkakaroon ng problema, ng mga pag-aaway ng mga bansa. Panginoon, bigyan niyo kami ng kapayapaan, ng kaisipan. Paalala niyo po sa amin na hawak ninyo ang lahat, na pwede kaming magtiwala sa inyo. At Panginoon, baka kung hindi naman po sa mga napabalitaan namin sa balita, baka naman sa pamilya namin o sa mas malapit na mga relasyon namin ay meron ding problema, may conflict, may pag-aaway, may hindi pagkakaunawaan. Lord, we pray na sana po ay magkaroon ng pagbabati. Na sana po na kami, kung kami man ay involved or kasali dito sa pag-aaway na ito, Lord, bigyan niyo kami ng kumbaba. Humble us, Lord, na sana hindi kami maging mapagmataas. At handa kaming humingi ng tawad kung kami man po ay may mali. Pakita rin niyo po sa amin kung saan kami nagkamali. Panginoon, ngayon tinataas po namin sa inyo ang aming iglesia, aming church. Lord, marami pong may sakit. Tinataas po namin sa inyo ang ina po ni Brother Shad na may natagpo ang tumor sa kanyang baga. Panginoon, alam namin na ito ay isang mahirap na bagay na pagdaanan sapagkat maraming maaaring mangyari. Pero Lord, pinagpe-pray po namin, bigyan niyo po sila ng kapayapaan ng buong pamilya, especially po yung nanay ni Kuya Shad. And even po si Kuya Shad mismo, Lord, we pray na bigyan niyo rin siya ng not only ng kapayapaan but also ng strength, ng patience, and even ng wisdom na maraming kailangan pagdesisyonan, maraming kailangan pag-isipan, maraming kailangan na i-consider tungkol dito, Lord. So, Lord, we pray na bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng kaisipan. At Lord, bilang iglesia, sana po kami ay maging isang blessing sa Kanya, na bigyan niyo kami ng initiative na maging blessing, tulungan siya sa kung anumang paraan maaari kami tumulong. Kung ito ay panalangin, kung ito ay pagkakamusta, kung even financial, Lord, we pray na sana po kami bilang iglesia ay maging isang biyaya sa Kanya. We also pray for si Brother Julius, at patuloy namin pinagpapanalangin ng kanyang ina, na si Tita Alma, na Lord, sana po hindi na lumala ang kanyang sakit. At sana po ay gumaling din siya. Yun din po ang panalangin namin pala sa ina ni Kuya Shad. And sa lahat ng may sakit po na hindi namin nalalaman, Lord, we pray na sana po ay pagalingin ninyo sila, lalo sa mga miyembro namin dito. But also, Lord, pinapanalangin namin na habang dumadaan sila sa pagsubok na ito, na sana hindi sila mapagod, na sana ay lagi silang tumingin sa inyo. At sana kami rin po bilang iglesia ay maging isang tulong sa kanila, and in whatever means we can help, Lord. Pakita niyo sa amin, at sana kami mismo ay may kusa. And Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat kami na merong lugar na ito, komportable, kung saan maaari naming aralin ang iyong salita ng malaya. Tanggalin niyo po ang mga distractions sa aming kaisipan, at sana'y maunawaan namin kung ano po ba talaga ang nais ninyong ihatid sa amin ngayon sa pamamagitan ng inyong salita. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Magandang umaga, hapon. Antok na.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko nabawi, medyo nahuli. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Pangalawang Korinto. Pangalawang Korinto, chapter 2, verses 10 to 16. Actually, ito po ay lumalabas parang part 2 po ito ng sermon ni Pastor Pedro last week. So, Unang Korinto, chapter 2, verses 10 to 16. So, kung kaya niyo po, maaari ko po ba kayong anyayahan na tumayo sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, Unang Korinto, chapter 2, verses 10 to 16. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngayon ay aming tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya nauunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subalit hindi siya nauunawaan ng sino man, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya. Subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Maaari na po kayong umupo. Kung titignan natin, kailangan natin kung pag inaaral po natin ang Korinto, dapat natin maalala kung ano nga ba ang konteksto nito. Ano nga ba yung nangyayari sa Korinto? Ano ba ang nangyayari sa Corinth? 'Di ba? Hindi lamang sa iglesia nila, pero sa mismong lugar, kung sa syudad, ano ba ang kaganapan doon? Ano ba ang maraming mga kuro-kuro at mga bagay-bagay na kanilang naririnig at ano ba ang kumakalat sa lugar na yon at sa mga tao doon. Ang Korinto po ay mga Griego. Sila po ay mga Griego na mahilig sila sa filosofiya. Hindi po, alam natin, pilosopo, di ba? May mga ganito. Hindi. Mahilig sila sa filosofiya. Marami silang mga bagay na pinapakinggan. Basically, ang pagtuturo ng filosofiya, yun po ay ang kanilang entertainment noon. Dahil, maliban sa filosofiya, ang sunod na entertainment nila ay sports. Kung wala ng sports, ano nang ginagawa nila? Wala silang TV, wala silang Netflix, wala rin silang radyo. Ang susunod na ginagawa na nila ay nagtitipon-tipon sila upang makinig sa mga taong nagtuturo ng filosofiya. Kung alam niyo po ang kasaysayan ng mga Griego, sa kanila po nag-umpisa ang filosofiya. Basically, ano bang ibig sabihin ng filosofiya? Ito po ang mga taong naghahangad o naghahanap ng karunungan at ng knowledge. Naghahanap sila ng wisdom and ng knowledge. Marahil, sa haba ng kanilang kasaysayan, marami sa kanilang mahilig mag-isip. Sabi nga nila, marami sa kanilang mahilig tumingala at mag-isip lamang. Akala nila nagde-daydream lang sila, pero totoo, nag-iisip talaga sila. And ang sinasabi nila, noong unang panahon, marami sa kanila na ang nag-eksperimento sa mga bagay na pisikal. Marami na silang ginawa, marami na silang inubos na oras sa sports,
sa kung ano man na pagkain, sadly, sa kahalayan. At isang bagay ang palagi pa rin bumabalik-balik sa kanila. Ang lagi nilang iniisip, ito na ba yun? Ito na ba ang buhay? Yun na ba yun? Na maghahanap lang ako ng kasiyahan, tapos after nun, wala na. Kaya anong ginawa nila? Sabi nila, meron pa sigurong higit pa kaysa sa pisikal. Kasi naghahanap ako ng kasiyahan sa pagkain, sa pag-ehersisyo. Yun na ba yun? Wala na bang layunin? Wala na bang purpose ang buhay? Kung hindi kumain, mag-asawa, matulog, magtrabaho, at tapos yun na, mamamatay na lang ako? Marami sa kanila nag-iisip na, eto na ba yun? Baka meron pa. Tingin ko meron pang higit pa. Naghahanap sila ng purpose. Bakit ba ako nandito sa mundong ito? Bakit pa ba ako pinanganak? At pag tinignan natin, mula nung panahon ng mga Griego, panahon ni Kristo, panahon nila Pablo, hanggang ngayon, pag tinignan natin ang society, pag tinignan natin yung kapaligiran natin, it's still the same question. Hanggang ngayon yun pa rin tinatanong nila, ito na ba yun? Ito na ba ang buhay? Nalikom ko na lahat ng kayamanan sa mundo. Makapangyarihan na ako, mayaman na ako, may impluwensya na ako. Pero marami pa rin sa mga taong iyon ang nagsasabi na, ito na ba yun? Kaya kung titignan ninyo po, sa panahon ngayon, yung younger generation, nagkakaroon sila ngayon ng parang, ang tawag nila, resurgence eh. Muling pagbabalik. Saan? Bumabalik sila sa mga bagay na, sa mga relihiyon nung nakaraan. Marami ngayon sa mga generation ngayon, nagiging Buddhist ulit. Nagiging Buddhist. Ang alam ko pa nga, yung iba nagiging, ano yung sa Tagalog, basta yung sumasamba sa mga anito. Mountain gods. Noon nagiging uso ulit yung energy, meditation, connect with the world, connect with nature. Hindi na nga nila ginagamit yung term na Kristiyano or relihiyon. Ang ginagamit nilang term is spiritual. Hindi ako Kristiyano, I'm just a spiritual person. Isa lamang akong spiritual na tao. Kaya ngayon, pag tinignan natin, ito ang uso ngayon. Uso ngayon ay sumasama sa kung anumang relihiyon or anumang paniniwala na somehow binibigyan ng meaning ang buhay na meron pa tayong nakikita higit sa mundong pisikal. At yun din ang nangyayari nung panahon ni Pablo. Yung mga tao, tinitignan nila yung mundo, ito na ba yun? Ang problema sa nakikita ni Pablo at sa nakikita din natin ngayon, ang tao, hahanapin nila ang purpose, hahanapin nila ang meaning ng buhay, ang layunin kung bakit ba sila pinanganak sa mundong ito, sa lahat ng bagay except sa Diyos. Except kay Kristo. Tatanggapin ng lahat ng katuruan, papakinggan ng lahat, ang hindi lamang papakinggan ay ang salita ng Diyos. Kaya dito, naninindigan si Pablo na napakaraming nagtuturo. Pero sasabihin ni Pablo, tanging ang karunungan ng Diyos, gaya ng ipinapahayag sa krus ng Kalbaryo, ang may kapangyarihan. Ito lamang ang may kapangyarihan upang magligtas ng buhay dito sa mundong ito at magpakailanman. Lahat ng katuruan, lahat ng karunungan ng tao ay limitado at nakabase lamang sa panahon kung kailan ito umusbong. Ang sinasabi ni Pablo, tayong mga Kristiyano
ay merong karunungan na hindi ipinaglihi sa pamamagitan ng katalinuhan ng tao. Hindi ito nangyari, hindi tayo nagkaroon ng paniniwala sa Diyos at sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating sariling katalinuhan. Ito nga ay tinanggihan at initsapwera ng mga hari, di ba? Sabi doon sa sermon last week. Tinanggihan nila dahil sa mensahe ng isang Mesiyas na naipako sa krus. Pero ito ang ibinigay sa atin. So ang tanong ngayon, kung ito ang karunungang nakakapagligtas, paano ngayon itong karunungang ito, paano ito gumagana or nakikita sa buhay ng isang Kristiyano? Kung kaya't sa Lucas chapter 2 verses 10 to 16, Corinto chapter 2 verses 10 to 16, meron tayong tatlong katotohanan tungkol sa karunungan ng Diyos o sa makadiyos na karunungan upang makita natin kung ang buhay ba natin ay naaayon dito. Naaayon ba sa salita? Kaya ang unang punto, ang makadiyos na karunungan ay ibinigay ng Espiritu. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Nakita natin ito mula last week na ang banal na Espiritu ay isinugo ng Diyos at siya ang nagbibigay ng kaliwanagan ng salita ng Diyos sa atin. Sa Juan chapter 14 verses 25 to 26, ang mga bagay na ito'y sinabi ko sa inyo samantalang ako'y nananatili kasama pa ninyo, subalit ang mang-aaliw o yung katulong, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Tandaan natin ang konteksto na nais gawin ni Pablo dito, sinisikap ni Pablo na alisin sa kanila ang pagkakabahagi nila, na yung division doon sa church. Alisin ang pagtitiwala ng mga tao sa karunungan ng tao. Kaya't laging binabalik ni Pablo yung mga taong iyon na huwag kayong titingin sa tao o kaya sa karunungan nila, tumingin kayo pabalik sa Diyos. Kahit na gaano kagaling magsalita ang taong iyan, kung hindi naman naaayon sa isiniwalat ng banal na Espiritu ang kanyang sinasabi, walang saysay ito. Maaaring yung mga taga-Korinto ay naniniwala na ang ilang mga pinuno nila ay higit na mas matalino kaysa sa iba. Maaari naman. Ngunit ang sinasabi ni Pablo, mas matalino nga sila, pero ang tanong, saan ba nanggagaling ang kanilang mensahe? Sa sarili ba nilang katalinuhan, sa kanilang pagkukuro-kuro, o nanggagaling ba ito sa salita ng Diyos? Kahit gaano sila kagaling, walang kwenta ito kung hindi ito galing sa salita ng Diyos. Kung titignan ninyo, ang sabi niya dito, ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Merong siyang pinapakitang teolohiya dito tungkol sa banal na Espiritu. May pagkakaiba sa pagitan ng Diyos at ng Espiritu. Ang Diyos ang nagdesisyon, pero sino ang naghahayag? Ang Espiritu, ang banal na Espiritu. Ang ibig sabihin lamang dito, makikita natin na siya ang naghahayag, siya ang lumalapit, siya ang nagpapakita, siya ang naghahanap. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang isang parang kapangyarihan na parang, the Holy Spirit, parang ganon. Hindi po ganon ang banal na Espiritu. Pag tinignan natin yung teksto, pinapakita sa atin ni Pablo na ang Espiritu Santo
ay Diyos. Hindi siya puwersa. Siya ay isang banal na tao. Personhood. Hindi ko paano ito sa Tagalog eh. Pero isa siyang persona ng Diyos. Diyos din siya. Meron siyang pag-iisip, damdamin, at kalooban. Noon pa man sa Genesis pa lamang, Genesis chapter 1 verse 2, ang banal na espiritu ay nandun na. Makikita mo siya, sabi doon, He's hovering over the waters. Imagine that. Genesis chapter 1 verse 2, nandun na yung Holy Spirit. And then in Acts chapter 5, sa mga gawa, chapter 5, si Pedro mismo, tinawag niya na ang banal na espiritu ay ang Diyos din mismo. So makita natin dito, excuse me, na ang Diyos ay ang banal na espiritu din. Siya ay hindi isang puwersa, hindi siya isang parang inuutos-utusan lamang. Actually, pag binasa pa natin yung Efeso, nalulungkot pa nga siya. You can grieve the Holy Spirit. At ngayon sinasabi dito sa atin na ang banal na espiritu ang naghahayag sa atin ng karunungan ng Diyos. Sinasaliksik niya ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na mga bagay tungkol sa Diyos. Ang lahat ng bagay at ang kalaliman ng Diyos o ang malalim na bagay ng Diyos ay yun ang binanggit sa chapter 2 verses 7 to 9 na sinasabi na nakatago, isang misteryo, pero ngayon ay pinakita na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. At ano yung mensahe na iyon? Yun ang mensahe ng krus ng Kalbaryo. Na merong kaligtasan kay Kristo. Pag binasa natin ang Colossus chapter 1 verse 25 to 27, ako'y naging ministro nito ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo, upang lubos na maipahayag ang salita ng Diyos, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Sa kanila'y ninanais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil. Na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Noon hindi nila alam kung paano ba matutupad ang pangako ng Diyos. Paano ba tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako? Nagsimula pa sa lumang tipan. At ngayon, nung dumating si Kristo, nakita nila. Ito pala ang kasagutan. Ito pala ang paraan. At hindi lamang iyon, mas lalo pa naging klaro sa kanila na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Nung lumang tipan, itinuturo na yun. Pero sa bagong tipan, mas nakita pa nila na kasama pala kami. Kasama tayo. Ngunit yung sinasabi dito na kalaliman ng Diyos. Yung kalaliman ng Diyos, kasama nga dito yung mensahe ng sakripisyo ni Jesus. Pero ang pinapakita rin sa atin dito, kaya ginamit ni Pablo ang salitang kalaliman ng Diyos, ang malalim ng mga bagay tungkol sa Diyos. Pinapakita sa atin na may merong mga bagay na hindi isiniwalat ang Diyos sa atin, na hindi natin maaabot, hindi natin maaarok, at ang tanging tao lamang na makakaunawa nito ay ang Espiritu ng Diyos. Siya lamang ang makakaunawa at siya lamang ang makakapagpahayag nito sa atin. Pag binasa niyo yan, maalala niyo yung Roma chapter 11 verse 33, o ang kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Hindi natin maaarok na maunawaan kung ano ba ang buong kaalaman ng Diyos. Limitado tayo. Pinapakita ni Pablo na ang pinakita sa atin ng Diyos ay yung nais lamang niyang ipakita na wala talaga tayong maaasahan sa sarili nating karunungan sapagkat hindi natin maaabot
Kahit yung kakaunti lamang sa karunungan ng Diyos. Pero ang kagandahan nito, kahit na sinasabi ni Pablo na malalim ang kaalaman ng Diyos na higit pa na tayo mismo ay wala tayong binatbat, wala tayong, kung ikukumpara tayo sa karunungan ng Diyos, walang-wala tayo, pero ang kagandahan dito ay alin? Sinasabi ni Pablo na inihatid pa rin sa atin ang balita. Binigay pa rin sa atin, inihayag pa rin sa atin ang karunungan ng Diyos. In verse 11, sapagkat sinong tao nakakaalam ng isipan ng isang tao kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Minsan isip natin, napaka-komplikado nitong verse na to. Pero ang sinasabi lamang ni Pablo dito, sino bang nakakaalam kung ano ang iniisip mo? Yung asawa mo ba? Minsan nag-aaway, di ba? Dapat alam mo na yun. Anong sagot ng asawa? Hindi naman ako mind reader, hindi mo na ako maghuhula. Paano ako malalaman? So ang tanong, sino ba ang nakakaalam talaga ng pag-iisip ng isang tao? Ikaw mismo. Kung sino yung nag-iisip. Di ba? Walang nakakaalam kung ano ang iniisip mo. Hindi ko alam kung anong iniisip ninyo ngayon. Okay, iniisip nyo, si Brother Josh naman pala yung preach. 2 hours na naman to. Overtime na naman. Maaari. Pero hindi ko rin alam kung yun ba talaga. Pero ang sinasabi lamang dito ni Pablo, sino nakakaalam? Sarili mo. Kaya sabi niya sa susunod, kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Pinapakita ni Pablo dito na ang banal na Espiritu ay siyang Diyos rin. Sino ang nakakaalam? Sino ang nakakakilala? Ang Diyos mismo. Kilala niya ang sarili niya. Tayong mga tao ay limitado. Meron lamang tayong capacity. Meron lang tayong limited capacity. Pag sinabi dito na ang kalaliman ng Diyos, pinapakita lamang sa atin na hindi natin malalaman ang kabuuhan nito. Lalo na ang mga bagay na sinasabi natin na hindi, dapat malaman ko yan. Pero pag binasa natin yung Biblia, sasabihin mismo ng Biblia, hindi lahat ay malalaman. May mga bagay na nakatago sa Deuteronomio. Kaya pag binasa natin ito, lahat ng kaalaman natin tungkol sa salita ng Diyos, tungkol kay Hesukristo, tungkol sa Biblia, tungkol sa kaligtasan natin, ay hindi ito bunga ng ating pag-iisip. Na pwede natin sabihin sa tao na, kasi ako, pinag-isipan ko ng maigi, nalaman ko, tuloy yan, naging ligtas na ako. Hindi, lahat ng kaalaman natin tungkol sa Diyos, tungkol sa ating kaligtasan, tungkol sa ating pananampalataya, ay ibinibigay lamang ng banal na Espiritu. Kung kaya't hindi tayo maaaring magyabang. Hindi tayo pwedeng magyabang. Lahat ng sinasabi natin, lahat ng pinapaniwalaan natin, lahat ng ibinabahagi natin ay hindi dahil sa ating sariling katalinuhan, lahat ng ito ay dahil sa Diyos lamang. Hindi natin pwede sabihin na dahil sa akin, naligtas ako. Baka nga pag nag-share tayo ng gospel, baka mayabang pa tayo. Pasalamat ka, sineran kita ng gospel. Kapag naunawaan natin na ang lahat ng ating kaalaman at even lahat ng ating tinuturo mula sa salita ng Diyos at tungkol sa ating kaligtasan sa ating buhay ay hindi dahil sa ating katalinuhan, kundi dahil ibinigay ito at ipinakita at inihayag ito ng Espiritu Santo, mababawasan na ang ating kayabangan, pagmamataas at ang pagmamataas. At binibigyan din dito ang biyaya ng Diyos. Bakit? Hindi naman to dapat ginawa, hindi naman to kailangan gawin ng Diyos. Maaari naman niya, hayaan na lang niya tayo .
na magdusa sa ating kasalanan. Ngunit inihayag niya ito sa atin upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Hindi lamang niya pinakilala ang kanyang sarili, pinakita rin niya na willing siya, na gagawin niya, na itutubos niya tayo sa ating mga kasalanan at tayo'y kanyang ililigtas. Kaya pag tayo'y nakikinig ng isang sermon, ang tanong natin palagi ay, ang tinuturo ba ay nanggagaling sa karunungan ng Diyos? Nanggagaling ba ito sa salita ng Diyos? Ang mensahero ba ay binibigay ang mensahe ng Diyos o ang mensahero ba ay binibigay lamang ang sarili niyang mga opinyon at kanyang mga kwento? Kahit dito sa GFC, pag kami nagtuturo, kahit ako, kapag ako'y nagtuturo, dapat ang iniisip ninyo po ay, ang ipinapangaral ba sa pulpitong ito ngayon ay nanggagaling sa salita ng Diyos. So ito ay hinayag sa atin ng banal na Espiritu. Anong ibig sabihin nito para sa ating mga naniniwala? Ating pangalawang punto ay ang makadiyos na karunungan ay kaloob sa mga mananampalataya. Isa itong regalo. 12 ngayon ay aming itinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos upang aming malaman ng mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Aming tinanggap. Aming tinanggap. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay mga nananampalataya sa Kanya. Ang mga siguradong Kristiyano. Aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan. Ano yung hindi ang espiritu ng sanlibutan? Ano yung espiritu ng sanlibutan? Marahil, maaari ang tinutukoy dito ay ang masamang espiritu. Maaaring si Satanas, di ba? The prince of the power of the air, ang siyang namumuno ngayon sa mundong ito. O kaya naman, pag tinignan niyo yung Roma chapter 8 verse 15 at pangalawang Timoteo, meron dyan yung espiritu ng pagkaalipin o kaya espiritu ng pagkamahiyain. Ito ay maaari yung pag-iisip na pangunahing impluwensya ay ang mundo. Ang mundo, kosmos. Ang mundo at lahat ng bagay na ito ay pag binasa natin ang Biblia, nakasaad dyan na ang lahat ng bagay sa mundo ay kumakalaban sa Diyos. Napag-aralan din natin yan sa 1 Corinto chapter 1 verse 20 to 21. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito. Ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Hindi kinilala ng sanlibutan ang Diyos. Ang mundo ay kumakalaban sa Diyos. Ngunit, ano daw ang kanilang tinanggap? Kundi ang espiritong mula sa Diyos. Sinasabi dito ni Pablo na para sa mga naniniwala sa tunay na Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa kanila na. Ito ang tinuturo ni Jesus sa Juan chapter 14 verses 16 to 17. At hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw o katulong upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan. Sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya'y mapapasa inyo. Titus chapter 3 verses 5 to 6, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan.
sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas. At pag binasa natin pa ang unang Korinto, sasabihin din doon na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ang tanong ngayon, okay, nasa sa atin na nananahan na sa atin ang banal na Espiritu, para saan? Bakit? At sinasagot din niya ni Pablo. Ang sabi niya, upang aming malaman ng mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Upang maunawaan natin ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang karunungan na taglay natin ay pinagkaloob ng banal na Espiritu. Kung wala ang banal na Espiritu, hindi natin mauunawaan ito. Ang mga bagay na tinutukoy dito na binigay ng Diyos, na malayang binigay ng Diyos, ito ay tumutukoy, wala nang iba kundi sa Ebanghelyo. Sa krus ni Kristo. Na nakikita ng mundo bilang isang hangal na mensahe. Itong malayang binigay na mensahe ay hindi isang gantimpala dahil tayo ay matalino. Ay binigay ito sa akin ni God kasi mahusay ako, mabait ako, magaling ako, matalino ako. Ibinigay ito ng Diyos sa ating lahat, pantay-pantay. Hindi dahil sa tayo ay magaling, hindi dahil siya ay mapagmahal. Ito'y para maunawaan natin kung gaano ba kabigat, kung gaano ba tayo kamahal ng Diyos. Maganda pa nga dito, ang ginamit niyang word is, ang mga bagay na walang bayad na ibinigay. Malayang ibinigay. Libre. Actually, pag binasa niya yan sa Griego, nanggagaling ang salita na yan na sa grasya eh. It's all by grace. It's all by grace. Malayang binigay. Wala tayong ginawa upang maging karapat-dapat sa mensaheng ito. Upang maaari nating malaman. Isang tiyak na bagay. Verse 13 na ang mga bagay na ito ay sa aming sinasabi hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Nang maitanggap ito ni Pablo, ano ang agad niyang ginawa? Itinuro niya. Pinalaganap niya kagad. Yun ang natural response eh. Naalala niyo ba nung una kayo naging Kristiyano? Gusto niya kagad lahat malaman. Wala niya. There is hope. May pag-asa. Maliligtas tayo. Pero pag binasa din natin ito, na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, bumabalik na naman si Pablo sa punto niya nung una pang kabanata, unang talata pa lamang, chapter 1. Ang sinasabi na naman ni Pablo ay lahat ng ito ay ginagawa natin. Lahat ng ginagawa namin ay nanggagaling lamang sa isang bagay. At yun ang mensahe ng Diyos. Yun ang karunungan ng Diyos. Yun ang salita ng Diyos sa krus ni Kristo. Kaya't hindi maaari na bakit meron tayong division sa church. Bakit merong Ianatics? Mga Ianatics dyan. Ang sasabi ni Pablo, hindi eh. Kahit sino mang mensahero yan, kahit sino mang pinuno ng church yan, kahit sino mang pastor yan, ano ba, ang tanong natin is hindi sino ang mensahero eh. Ano ang mensahe? Tapat ba ang mensahe? Tama ba ang mensahe? Kaya ngayon, itinatanggi na naman ni Pablo ang karunungan ng tao. So,
Brother Josh, grabe, parang paulit-ulit na lang na laging inaaway ni Pablo yung karunungan ng tao. Well, inuulit-ulit talaga to ni Pablo dahil meron talagang temptation. Na kahit nga sabihin natin na hindi tayo nakikinig sa mga tao, hindi tayo nakikinig sa ibang filosofiya, pero maaaring ang karunungang pinapakinggan naman natin ay sarili natin. At anong tawag doon? Karunungan pa rin ng tao yun. Kaya sinasabi ni Pablo, hindi dapat ganun. Dapat ang karunungan ng Diyos ang manguna. Kaya may mga bagay tayong makikita dito sa verse 13. Una, ang mensahe ni Pablo ay hindi sa karunungan ng tao, ngunit ito'y inihayag ng Espiritu. Ang mensahe ng Ebanghelyo mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay lahat ay galing sa banal na Espiritu. Kaya walang masasabi ang mga Kristiyano, kahit na sila Pablo, na sabihin nila, dahil kami ay magaling, kaya meron kayo niyan. Si Pablo mismo sinasabi niya, walang magaling sa amin. Ang lahat ay nanggaling sa banal na Espiritu. At pangalawa, pinapakita rin ni Pablo dito na ang pagpapahayag ng kanyang karunungan ng Diyos sa kanila ay hindi sa pamamagitan ng anumang iba pang paraan, kundi sa pamamagitan ng salita. Sabi niya sa verse 13, ang mga bagay na ito ay aming sinasabi hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, ngunit sa paanong paraan. Actually, kung babasahin niya, kundi sa salitang itinuturo ng Espiritu. Gumamit ang banal na Espiritu ng salita. Salita, meaning merong specific na mensahe. Merong tiyak na mensahe. Hindi ito yung parang sinabi sa akin na God. Parang ito yung tingin ko dyan. Hindi eh. Merong mensahe, may pangungusap, merong kahulugan. Hindi ito tinuro ng Diyos sa mga pagpapahayag ng impression, ng pagdaing o mga nararamdaman. Diba? Mayroon iba maglalapit sa inyo, may nararamdaman ako mula kay God. Ito daw yung parang nararamdaman kong kailangan kong sabihin sa iyo. Kung may nais ipahayag ang Diyos, kahit sa lumang tipan, tignan ninyo po hanggang sa bagong tipan, ang lahat ng iyon ay sa pamamagitan ng tiyak na salita. Hindi gumamit ang Diyos ng vague or malabong pamamaraan upang makipag-communicate o makipag-usap sa atin. Ang ginamit niya ay lengguwahe, salita ng tao, mensahe. May aktwal na produkto, tiyak. Kaya pag isang tao ay lumapit sa inyo o yung pinapakinggan ninyo, ang sinasabi niya sa inyo ay, may nagpapahayag ang Diyos sa akin, nararamdaman ko at ito ang sinasabi ng Diyos. Ang unang tanong ninyo dapat ay, ang sinasabi niyo ba ay naaayon sa salita ng Diyos? Dahil nga, maaaring nararamdaman mo, maaaring ini-impress ni God sa inyo, pero lahat ng kailangan natin malaman, lahat ng nais ng Diyos na malaman natin ay nandirito na eh. So ngayon, ang tanong na lamang po, kung may sinasabi kayong nais niyong malaman ko, naaayon po ba yun sa salita? Naaayon po ba yun sa salita ng Diyos? Dahil maraming mga nagtuturo ngayon na sinasabi nila ay meron nagsasalita sa kanila na wala sa Biblia. Kinakausap sila ni God na sinasabi, ito gawin mo to, bibigyan kita ng kapangyarihan, magpagaling, ganyan-ganyan. Ang tanong, nasan sa Biblia yon? Dahil ang sinasabi sa atin ni Pablo ngayon pa lamang, lahat ng mensahe tungkol sa kaligtasan ng tao, tungkol kay Kristo ay inihayag ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita. Bakit pa kailangan magdagdag?
Kaya ang sinasabi nga ni Pablo dito, kung titignan natin dito, hindi ito estilo eh. Hindi niya tinutukoy yung estilo lamang ng kung paano ba magturo eh. Ang tinutukoy ni Pablo dito, saan ba nanggagaling yung mensahe? Ano ba yung nilalaman ng mensahe? Kapag sa church yan, kapag ministro yan ng ebanghelyo ng Diyos at sinasabi lang naniniwala sila kay Kristo, ang tanong, nanggagaling ba sa karunungan ng Diyos na sumesentro sa krus ng Kalbaryo ni Jesus ang mensahe mo? Kaya sinabi niya sunod ay, anong sinabi niya sa susunod na verse, sa susunod na passage, kundi ang tinuturo ng Espiritu na pinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Pag tinignan niyo yan sa English, iba-iba ang translation niyan. Maraming sinasabi dyan, espiritual na salita, espiritual na tao. Pero ang sasabihin ko lamang po, kahit mag-iba-iba yung pagkakatranslate niyan, ang sinasabi lamang ni Pablo dyan, ay ang salita ng Diyos ay galing sa banal na Espiritu na gumagamit sila ng salita na inahatid sa kanila ng banal na Espiritu para sa mga taong naniniwala at merong Espiritu ng Diyos. Paiigsiin ko yan, ang pagpapaliwanag ng mga espiritual na bagay sa pamamagitan ng mga espiritual na salita na ibinibigay ng Espiritu sa ating mga sumasampalataya. At the end of the day, lahat nito, walang mangyayari kung hindi binigay ng Espiritu. Lahat ng sinasabi ko sa inyo, kahit gaano tayo katagal ditong nakaupo kayo dyan, nakikinig sa akin, kapag hindi gumalaw ang banal na Espiritu, wala. Verse 14, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. So ang sabi dito, kung yung mga sumasampalataya ay may Espiritu ng Diyos, may mga taong hindi sumasampalataya at wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ang mga unbelievers, hindi niya tinatanggap ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya. Ito ay kamangmangan. Hindi ito dahil sa hindi niya mabasa, hindi niya marinig, o kaya dahil yung salitang ginagamit natin ay parang alien. Hindi mauunawaan mo, mababasa mo Hindi rin ito dahil sa hindi sila matalino. Nababasa nila, naririnig nila. Pero hindi sila maniniwala. Bakit? Sapagkat ito ay isang kahangalan. Isang bagay na hindi nila matatanggap, hindi makatwiran. Bakit ako maniniwala sa isang tagapagligtas na ipinako sa krus, na namatay bilang isang kriminal? Ako? Bilang isang Griego na napakatalino, na mayaman, maniniwala sa isang tagapagligtas na mahina, na pinatay? Para sa kanilang mata, hindi ito totoo, hindi rin ito katanggap-tanggap. Hindi ito katanggap-tanggap. Kaya 'di ba sa chapter 2 verse 8, sinabi rin dito ng mga pinuno noon, sila rin mismo ay hindi tinanggap. Hindi nila naunawaan, hindi nila nalaman kung ano ba ang importansya ng krus.
Hindi dahil sa hindi nila nakikita, hindi dahil sa hindi nila naiintindihan. Hindi lamang talaga makatwiran sa kanila na ang Mesiyas ay kailangang mamatay at magdusa para sa ating mga kasalanan. Dahil in the first place, hindi nila tinitignan ang sarili nila ng kailangan ng tagapagligtas. Bakit ako maniniwala sa tagapagligtas na ganyan? Pangalawa, di ko naman talaga kailangan ng tagapagligtas. Kung wala ang Espiritu, hindi nila ito mauunawaan sapagkat ito ay espiritual na sinusuri. Ito ay sinusuri. Ito ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Kapag ang tao, ang likas na tao, ang taong walang banal na Espiritu sa kanila, ang sinasabi nila, patunayan mo muna sa akin. Ipakita mo sa akin. Kumbinsihin mo ako. Sagutin mo muna yung tanong ko. Dapat pumasa yan sa pamantayan ko. To see is to believe. Kailangan makita ko muna bago ako maniniwala. Kapag hindi mo ako nakumbinsi, kung hindi yan pumasa sa pamantayan ko, bakit ako maniniwala dyan? Ngunit ang sinasabi sa atin ng Biblia na ang pamantayan ay hindi tayo, kundi ang pamantayan ay ang Diyos. Kung sinasabi ng tao ay kailangan ko munang makita bago ako maniniwala, ang sinasabi ng Diyos at tinatawag tayo ng Diyos na maniwala ka muna bago mo makikita. Hindi ito sinasabi na para maniwala tayo na parang bulag, na parang hindi tayo nag-iisip. Hindi totoo yun. Tayo po ay hindi bulag, hindi tayo pikit matang sumusunod, na hindi tayo nag-iisip. Actually, pag tinignan natin ng Biblia, mali yun. Ang sinasabi nga ng Biblia, dapat hindi ka pikit matang sumusunod. Dapat nag-iisip ka. Dapat sinusundan mo. Dapat nagbabasa ka. Dapat pinapakinggan mo. Dapat sinusundan mo ang salita ng Diyos. At ang maganda pa dito, may pribilehiyo tayo na magtanong sa Diyos at lumapit sa Diyos. At tutulungan niya tayong maunawaan ang salita niya mismo na nanggagaling, na nasumesentro sa krus ni Kristo. So kung ito po ay inihayag ng Espiritu at tinatanggap ng kanyang mananampalataya, paano na ito nagpapakita sa atin? Nakita nga natin kanina, nauunawaan na natin yung mga bagay na tungkol sa Espiritu. Paano ngayon ito? Kung nauunawaan talaga natin, paano ito nagpapakita? Ang huling punto po natin, ang makadiyos na karunungan ay nagbibigay ng patnubay, gumagabay sa mga naniniwala. So, pag binasa po natin ang verse 15, ngunit nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subalit hindi siya nauunawaan ng sino man. Ang taong espiritual, ang taong may espiritu, ito po ay tumutukoy sa lahat ng nananampalataya. Sa talatang 6, actually sa verse 6, sinabi dito ni Pablo na mayroong mga mature, di ba? Actually, ang sinasabi lamang ni Pablo dito ay maaari kayong maging mature, pero lahat tayo ay espiritual. Lahat ng mananampalataya ay espiritual. Yung sinalitang nauunawaan dito, actually I would say na ang mas accurate na translation dito ay sinusuri. Ngunit sinusuri ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay. Pwede rin nauunawaan, pero I would say sinusuri ang mas malapit na translation sa Griego. Ang ilang version pa nga pag binabasa ninyo sa English ay ang pag-judge daw, paghatol sa mga bagay-bagay. Hindi po ibig sabihin ito na mauunawaan na natin ang lahat ng bagay sa mundo. Dahil kung ganun, genius na tayo. Diba? Tanungin niyo ako ng physics. Alam ko yan. Quadratic formula, alam ko yan. Kasi Christian ako eh. Hindi po yung sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi po ng Biblia
na mauunawaan o sinusuri ang lahat ng bagay. Ang sinasabi lamang po nito ay lahat ng ating makita o makasalamuha sa buhay natin o lahat ng dumating sa buhay natin ay kaya na nating itong husgahan o suriin sa pamamagitan ng lente ng karunungan ng Diyos. Hindi po ito isang utos o karapatan, ngunit sa halip ay sinasabi niya na ang mananampalataya ay nakikita na ang katotohanan ng mga bagay-bagay sa mundo sa liwanag ng karunungan ng Diyos. Ngayon, pag may pagsubok na dumarating, nakikita na niya ito sa lente ng salita at karunungan ng Diyos. Na pag may dumarating na pagsubok, alam na niya. Kaya di ba yung mga tao, tinatanong tayo, bakit ang dami na niyang problema? Bakit parang may kapayapaan pa rin? Bakit ang dami nang nangyayari sa buhay niya? Bakit masaya pa rin siya at mahal pa rin niya ang Panginoon? Hindi nila nauunawaan. Tayo nauunawaan natin. Dahil alam natin na ang buhay ito ay temporal lamang. Alam din natin na minsan ang pagsubok ay either pinapakita sa atin na meron tayong maling ginagawa, isang disiplina ng Diyos, o ito'y nagpapakita sa atin na kailangan pa nating umasa lalo sa Panginoon. At pinapakita rin ng Panginoon sa atin na kaya niya tayong gabayan at iligtas kahit man anong pagdaanan natin. Kaya sinasabi ni Pablo dito, nasusuri, nauunawaan na sa pamamagitan ng lente ng karunungan at salita ng Diyos. Kaya kahit ano man ang dumating, bawat sitwasyon ng ating buhay, nagkakaroon tayo ng pag-asa, ng kasiyahan. May kalungkutan pa din, syempre. Meron pa rin kahirapan, syempre. But at the end of the day, saan tayo nakatingin? Sa Diyos pa din. Paano nagagawa ng mga taong ito, mga Kristiyanong ito, na maging masaya sa gitna ng pagdurusa? Paano nasasabi ni Pablo na maging magalak kayo habang binubugbog siya at nakakulong? At lahat ng iyon ay dahil ano? Iba na ang pagkakaunawa natin sa mga bagay-bagay dahil sa salita ng Diyos. Kaya pagdating sa susunod na linya, sabi dito, gayon pa man siya mismo ay hindi masuri ng sino man. Ang sinasabi lamang ni Pablo dito ay ang magbibigay ng judgment sa atin o yung pamantayan na nahuhusga sa atin ay hindi na pamantayan ng tao. Pamantayan lamang ng Diyos. Hindi ito ibig sabihin na perpekto na tayo, wala na magja-judge sa atin, tama lahat ng gawin natin, hindi po. Maaari pa rin tayong magkasala. Pero kapag nagkasala tayo, ang tanong, anong pamantayan? Saan nakabase? Ang pamantayan bang ito ay pamantayan ng tao? O nagkakasala ka ba dahil sa pamantayan ng Diyos? Bilang Kristiyano, ang pamantayan natin ay hindi sa bansa, hindi sa mundong ito, kundi sa salita ng Diyos. Last verse 16, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, subalit nasa sa amin ang pag-iisip ni Kristo. Basically, ito ay isang mensahe sa Isaiah kung saan yung sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon, ginamit yan ni Isaías, na sinabi ni Isaías, ito dahil nung panahong iyon, sinakop sila ng Babylonia, sabi ng Diyos, ililigtas ko kayo Israel. Ang sabi ng mga tao, Panginoon, nagsisinungaling ka yata, parang hindi posible yon. Kaya ang tanong ngayon ni Isaías sa kanila, at tanong din ng Diyos, sino kayo? Sino kayo? Alam nyo ba ang iniisip ng Diyos? Tingin nyo ba kaya nyo siyang turuan na mas magaling kayo sa Kanya? At alam natin ang sagot dito eh. Sino? Wala. Kaya ba? Hindi.
hindi man natin kayang turuan ng Diyos, hindi man natin maarok, hindi natin malagpasan ang karunungan ng Diyos, dahil hindi ito totoo, hindi natin ito kaya, pero binigyan pa rin tayo ng Diyos ng pribilehiyo na at least alam natin kung ano yung nais niyang malaman natin. Kaya sabi niya dito, subalit na sa amin ang pag-iisip ni Kristo. Ang sinasabi niya dito, si Kristo ay si Yahweh din. Si Kristo ay ang Diyos, kaya kung nasa sa atin si Kristo, nasa atin ang banal na Espiritu, mauunawaan natin ito. Kaya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, maging parehas ang pag-iisip at parehong paghahatol sa mga bagay-bagay. Itigil ang pagkakabahagi sa inyong sarili dahil lahat tayo ay nasa ilalim ng isang Diyos at nasa ilalim ng isang paraan ng pag-iisip, isang mindset, isang pamantayan, isang isip ni Kristo. Walang dapat ipagmalaki ang mga nakakaalam ng bagay na ito sapagkat lahat ng itinuturo, lahat ng alam namin ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Kapag sinasabi natin ang pag-iisip ni Kristo, ito ay nabubuo mula sa sinasabi ni Pablo sa lahat ng panahong ito. Ang kasukdulan ng kanyang itinuturo, ang rurok ng ating pananampalataya ay ang mensahe ng krus ni Kristo. Kung tatanggapin natin ito, kung maniniwala tayo dito, iyon lang talaga ang kailangan natin sa buhay. Ang mga naghahanap ng meron pa ba? Ano pang meron sa mundong? Ito na ba yun? Meron pa. May higit pa. At makikita mo ang layunin ng buhay mo kay Kristo lamang. Kaya tayo po ay lumalapit lamang talaga sa Panginoong Diyos at siya lamang ang kailangan natin. Ang masaklap na katotohanan, ang tao ay lalapit sa lahat at hindi sa Diyos. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, share natin yung gospel. Sa pagtatapos natin ng pagkilala sa Diyos ay hindi isang bagay na pagtuklas ng tao. Ngunit ito ay inihayag ng Diyos dahil ang Espiritu ang malayang nagbibigay nito sa atin. Wala tayong maipagmamalaki, hindi natin maaaring isabihin na dahil sa amin kaya nangyari ito, dahil magagaling ang pastors kaya dito yung GFC. Hindi natin masasabi yun. Dahil ang lahat ng ito ay dahil lamang sa Diyos. Wala tayong ginawa at ang Diyos ang nagkusa na ihayag ang kanyang sarili sa atin. Hindi tayo karapat-dapat. Ngunit ginawa pa rin niya ito. At ang ginamit niya upang ibigay ang mensaheng ito at itupad ang kanyang mga pangako ay ginamit niya ang krus ni Kristo. Ang kakayanan natin mabuhay bilang mga Kristiyano ay mula rin sa Espiritu. Tayo ay nililiwanagan niya ng kaisipan at binibigyan niya ng kapangyarihan. Nauunawaan natin ang pag-iisip ng Panginoon sa kanyang hinahayag sapagkat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya kung ikaw po ay hindi pa nananampalataya at hanggang ngayon ay hindi nyo nauunawaan at iniisip nyo bakit nila sinasayang kanilang oras dito, nakikinig ng isang oras sa isang mensaherong nagbibigay ng mensahe tungkol sa isang pinakong Mesiyas, manatili po kayo at isi-share namin sa inyo kung bakit. Dahil ito po ang pinakamagandang regalo na aming natanggap mula sa Diyos. Isang buhay na may purpose, na may meaning, at alam namin na may kaligtasan sa huli. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa binigay niyo sa aming pagkakataon upang aralin ang inyong salita. Lord, alam namin na mahirap mabuhay na isang Kristiyano. Kaya Lord, tulungan niyo kami na maging aware, na maging mapagmatsyag, na makita kung saan ba kami nagkukulang at makita kung saan bang aspeto ng aming buhay na hindi namamayagpag ang karunungan ninyo at ang salita ninyo. Salamat Lord, salamat kay Kristo, salamat din sa mga biyayang binigay niyo sa amin. At lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating benediction passage, ang ating benediction passage po ay matatagpuan sa Hebreyo chapter 13, verses 20 to 21.
Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na sa kanya ang kalwalhatian magpakailanman, at sinasabi ng church ay Amen. God bless po.